So at this point, we will now have the introduction to the commencement speaker. May I call in once again Bishop Chodoro Bacani, the Dean of the College of Divine Wisdom, to introduce our commencement speaker. My dear brothers and sisters in the Lord El Shaddai, I am very proud and very happy to present to you the founder of the El Shaddai DWXI Prayer Partners Federation International. The founder, the inspirer of the College of Divine Wisdom, and one of the greatest lay evangelizers in the Philippines, perhaps the greatest one. We all know him because we love him. Brother Mariano May Velarde. Bless
Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Shalom Koramang Kuramashida Daura Bakanda. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Banal na Diyos at dakilang Ama, Diyos na milikha ng langit at lupa. Sa gabing ito kami po lubos pusong nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong katapatan at kadakilaan. Pinupuri ka namin sa katotohanan ng nakikita namin ngayon na ikaw ay laging nasa aming kalagitnaan. Muli niyo pong iwan at pagpalang kabay at abutin ang lahat ng aming mga pangailangan. Pagpalain ang mga batang inyong tinuruan sa dakong ito. Pagpalain ang lahat na tumulong sa kanila. Pagpalain ang lahat na nakinig at nanalig ng mabuting balita na nagbibigay sa amin ng sigla, kalakasan at kaligtasan. Higit sa lahat, pagpalain niyo nawa ang amin at kanilang kinabukasan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ang Panginoon.
purihin ang Panginoon. Taas ang ating dalawang kamay. Let's take a reading from the Gospel according to John chapter 15 verses 1 to 17. Hello? Hello? Okay na? Jesus said, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commands and remain in His love. I have told you this so that my joy may be in you, in that your joy may be complete. My command is this: love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, that he laid down his life for his friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. This is my command: love each other. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Ibang klaseng commencement address ito. Lagay ang inyong mga puso sa inyong kamay. Sabi ng Panginoong Hesus, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nanatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko,
Hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, tulad ko. Tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita buhat sa ating Panginoon. To God be the glory.
Purihin ang Panginoon. At bago tayo magpatuloy, labas ang ating mga prayer request at ang ating mga alay sa Panginoon, your Aguavina bottled water, passports, everything you can hold on to. At tayo muna ay manalangin. Sounds daw, technician. Okay? Taas natin ang lahat na yan. Tayo sama-sama manalangin. Sabihin natin, Panginoong Hesus, salamat po sa araw na ito. Salamat sa lahat ng biyaya na sa amin ay patuloy ninyong ibinobuhos. Loobin nawa na sa araw na ito ang lahat ng aming mga lihim na mithiin sa buhay ngayon ay magkakatotoo. Pagpalain niyo po ang aming pakikinig. Pagpalain ang aming mga kapatid na ngayon ay nagtapos ng isang espesyal na profesyon ang magpahayag ng inyong kabutihan at kadakilaan. Sa ngalan mo, Hesus, lahat na naganap at magaganap pa ay sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian at pasasalamat buhat sa aming mga pusong inyong pinuno ng biyaya. Amen. Amen. Okay, sa bilang kong 3, anong gagawin? 1, 2, 3. We come to give you praise. You are the one that we adore. Oh Lord, cleanse our hearts with fire. And fill us with desire for your courts, for your presence in our lives. Diyos ang may tatag ng gawain ng El Shaddai, DWXI, PPFI. Sabihin niyo ang salitang bunga. Ulitin niyo. Ang sabi ng Panginoong Kristo, you did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. Now, brothers and sisters, I seldom accept invitations to become commencement speaker because normally when I did for the first time, it cost me a lot. But anyway, ngayong gabi, ibig kong ibahagi sa inyong ipinakita sa akin ng Panginoon na ito ay maaring maging bago sa ating pandinig, subalit ito po ay aking sinuri kung ano ang ibig sabihin. Ang sabi ng Panginoong Kristo, remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. I'd like you to listen to this verse which says, if a man remains in me and I in him, it did not say, if a man remains in me and I with him. Ang sinabi niya, in me, in him. If a man remains in me and I in him. In other words, hindi sa tabi.
Hindi natin basta kasama ang Diyos. Kailangan tanggapin natin siya sa ating buhay, sa ating puso. Then He becomes the God in us. Siya ang Diyos sa buhay natin. Siya ang Diyos na nabubuhay sa atin. Hindi lang kasama natin, suma sa atin ang Diyos. Suma sa atin buhay ang Diyos. Kapag ito ay ating inunawa, lalo na po sa mga bagong graduate, ang inyo pong kursong tinanggap ay kakaiba sa lahat. Wala pa ang lahat ng universidad nito sa Pilipinas at sa tingin ko sa ibang bansa. Bachelor of Arts in Evangelization. Now, the inspiration given to me for setting up the college is to prepare men and women for service in our community, particularly in the church, wherever our profession brings us. A person who is fully prepared not only for business, not only for a living, but a person whom God is living in him. Ang taong nabubuhay sa kanya ang Diyos. So that after graduation, iba ang nakikita sa kanila sapagkat ang ating mundo ngayon ay pasama ng pasama. Ayon sa nasusulat, in the last days, terrible times will come. People will be lovers of money rather than lovers of God. At iyan po ay nagaganap na. Walang iniisip ang tao kundi kumita ng pera, pera, kaya ang mukha ay anong mukha? Nakasan nyo? Tingnan mo katabi mo. Ano mukha niyan? Ano gusto maging mukha? Mukha ni Kristo o mukhang pera? Sinong gustong maging mukha ni Kristo? Purihin natin ang Panginoong Kristo. Punihin natin ang Diyos. So brothers and sisters, put that in your whole being. God is not only with us or among us. God wants to be in us. Jesus wants to be in us, meaning He wants to take over our life if we will allow Him. The moment the Spirit of the Lord Jesus Christ is received by a believer in his heart, not in his mind, then his whole system, his whole body, his whole being is dedicated and committed to the Lord Jesus Christ. His thoughts, his feelings are the thoughts and feelings of the Lord Jesus Christ Himself, who is love. Who is love. That's why His commandment is love one another. Love each other. Love. Isigaw yung salitang love. Mahirap po magmahal sa hindi kamahal-mahal. Lalo na kung napamamahal ang gastos. Amen ba? Subalit kapag si Jesus ay sumaatin, nanirahan sa puso natin, lahat ay magbabago. Walang magiging mahirap sa buhay natin. Ang dating bagay na imposible ay magiging posible sapagkat si Jesus ang gagawa noon, kasama nating gagawa sa buhay natin. And so, since this day is special, this healing message is not only for our regular service, but I'd like most especially to take this message to the first batch of graduates for the Bachelor of Arts in Evangelization. To you, young graduates, I'd like you to know the following. First, know that you are especially chosen
not by the owner of the College of Divine Wisdom, but by the owner of the universe, the King of Kings and the Lord of Lords, no other than Jesus Christ, our Savior and our God, to be among His disciples. The course you have taken is extraordinary. Remember this: if you truly have received the message and accepted the invitation, and I do believe you did, then you have nothing to worry about the future. For the owner of the universe and everything that is in it is in your life. And not only for them, this is also for all of us. Kaya marami nagtatanong sa akin, anong mayroon sa El Shaddai? Bakit binabalik-balikan ng maraming tao? Noong nakaraang Sabado, mayroon po magandang balita. Isang kapatid natin, na galit sa akin, pero nanonood naman sa television sa San Diego, California, ay umuwi dito kasama ang kanyang kapatid. Sa una, ayaw niyang humarap sa akin sapagkat ang wika niya, mahirap lapitan ang taong yan. Si Brother Mike, mahirap lapitan. Si Jesus, hindi. Si Jesus nating Panginoon ay hindi mahirap lapitan. Kaya kapag si Jesus ay ang pinaghari natin sa ating puso, kahit gutom ka na, malalapitan ka pa rin. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. At nang siya ay pumayag na lumapit sa akin, at siya'y aking binati at nakamayan, hindi makapagsalita. Natulala. Kako, bakit? Ano ang nakita mo? Ang sabi niya sa akin, totoo pala. Kako, anong totoo? Gwapo ka talaga. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. At alam nyo, kaninang umaga, binigyan ako ng regalong special na panjaging na sapatos. Tiyanan nyo, kung sino ang umaaway sa Panginoon, magiging matalik na kaibigan pagdating ng panahon. Natatandaan nyo sa San Pablo, number 1 na kaaway ng Panginoon at ng kanyang mga tagasunod, subalit siyang naging pinakadakilang tagasunod at apostol ni Kristo. Hindi kayo ang pumili sa akin, sabi ng Panginoon. Ako ang pumili sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit. In college today, after graduation, your next problem is to look for a job. In the College of Divine Wisdom, hindi ka patapos, may job ka na. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Second, know that your calling or mission and profession is to proclaim and practice the truth. And what is the truth? The Word of God is truth. The truth that sets people free. Ang inyong daladala ngayon ay balita ng katotohanan, hindi ng kasinungalingan. Sa mundo, ang balita na pinakikinggan ng tao at pinaniwalaan ay ang balita ng kasinungalingan. Kapag kasinungalingan at kasamaan, mabilis kumalat ang mabuting balita, halos buong bayan ay nakatuon ang kanilang damdamin at isipan sa balitang iyon. Subalit kapag mabuting balita, hindi natin naririnig. Dito, di lang natin narinig, nakita natin ang gawa ng mabuting balita ni Kristo Jesus na ating Panginoon. And this is very important. Verse 3, chapter 15 of John. Not only for the graduates tonight, but for all of you who are listening now to this message all over the world.
Jesus said, "You are already clean because of the word that I have spoken to you." Nalinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Narinig niyo yun? Sabi mo sa katabi mo, malinis ka na. Ulitin mo. Anong ibig sa pag sinabing malinis ka na? Hindi ka na marumi. Marumi ka man sa tingin ng kapitbahay mo, marumi ka man sa tingin ng katabi mo, sa paningin ni Kristo, malinis na tayo. Third, know that as God's chosen people, God is not only with you, but is in you, living in you, working in you, and working through you. So you no longer live according to your selfish desires, but according to the will of God. Tandaan nyo, God is not only with us, God is in us. God is in us. If you allow Him to live in you, brothers and sisters, your feelings, your thoughts will be His feelings and thoughts. When the Lord is blessed with something happening, you will feel it, you will know it, you will cry for joy. That is how the Spirit, the Holy Spirit, expresses His feelings. Kanina, habang pinagmamasdan ko sila, pinipigil ko lang ang damdamin ko sa pag-iyak at pagluha sa katuwaan para bang sinasabi ng Panginoon, ito ang bungang hindi ko makakalimutan. Wika niya, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Remain in me, and I will remain in you. Sabi ng Panginoon. Anong ibig sabihin ito? Mga kapatid, ang mundo ay maraming tukso. Madaling makalimot ang tao sa Diyos. May awit niyan, di ba? Sa Tagalog. Anong awit diyan? Kay daling lumimot sa Diyos na ang lahat ay siyang nagdulot. Kapag nagtatagumpay na, nariyan ang tukso. Nakakalimutan kung saan siya galing, nakakalimutan kung saan ang gagaling ang lahat na kanyang tinatanggap sa buhay, at nakakalimutan kung saan nagsimula ang kanyang buhay. At tandaan nyo, our God is the Alpha and the Omega. Siya ang simula, siya ang wakas. Lahat sa Kanya ay nagsisimula. Sa Kanya rin magwawakas. Fourth, know that God knows you in all your needs. Nothing is hidden from Him. Tandaan nyo ito, bago tayo tinawag ng Diyos, bago tayo pinili ng Panginoon, kilala na tayo. Kilala na tayo. Ang tawag niya sa Isaiah 43 verse 1, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Ikaw ay akin. Wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ikatakot sapagkat akong Panginoon ay sumasa iyo. I am in you, not only with you. So there's nothing to fear. I'll reveal to you one secret I have discovered all these years
more particularly in this ministry. And as I go over the good things Jesus did, the miracles He has done, to people who believe in Him, I have discovered this a very important thing. You listen to this very carefully, and I would like you to memorize this. Believe the Word of God and do it. And you will see with what your naked eye cannot see. Paniwalaan nyo ang sinabi ng Diyos at gawin nyo. Makikita nyo ang hindi nakikita ninyong dalawang mata at hindi nakikita ng ibang tao. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kayo ba ay nakikinig ng salita? Naniniwala kayo? Ginagawa nyo ba? Ang unang himala ay nangyari po doon. Nang mawalan sila ng alak sa kasalan ng Kena, lumapit ang inang Birhen na puspos ng biyaya ng Diyos at nag-report sa Panginoon. Hindi nagreklamo, kundi nag-report ang inang Birhen na nagwika niya, wala na silang alak. Ang unang sagot ng Panginoon, bakit mo ko sinasali dyan? Hindi ko pa panahon. Ano ang sinabi ng inang Birhen sa makasamahan? Katulong, gawin nyo kung ano man ang sabihin niya sa inyo. At yun nga ang ginawa ng makatulong nang sabihin ni Jesus, nalagyan ang tinapay ng tubig, nilagay nila pagkatapos, sinabi niya, sumalok kayo sa tapayan. Sumalok sila na walang tanong-tanong. Ano ang nangyari? Yon tubig na unang nilagay, ayon sa sinabi ni Jesus, at kanilang sinalok, ayon sinabi ng Diyos, ay hindi na po ordinaryong tubig, kundi special na alak. Ang unang himala ay naganap. Amen ba? Brothers and sisters, si Jesus noon, siya pa rin ngayon. Siya bukas, siya magpakailanman, hindi siya nagbabago. Jesus is the same yesterday, He is the same today, and He is the same forever. Kung gagayahin lang natin ang ginawa ng mga unang tao na sumunod at nanalig at nampalataya kay Kristo, tinitiyak ko po sa inyo mga kapatid, lahat na mithiin nyo sa buhay, hingin nyo na. Hingin nyo na. Simple po ang kanyang kondisyon. Sa lingwahe natin, walang hiwalayan. Walang iwanan. Ang sabi ng Panginoon, if you remain in me and I in you, ask whatever you wish, and it will be given you. Ask whatever you wish. Hingin nyo ang inyong maibigan. Ano man yan, tsak yun. Tsak yun. Ibibigay sa inyo ng Panginoon. And finally, kagalakan ang aking nadarama. Sa tuwing ako'y nakikinig, Sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita, nalaman kong susi ng nalaman ko ang susi ng kaniyang mga himala. Sa gabay ng lingkod Sa niya gabay pinapala. ng lingkod niya pinapala. Ito sa mga kamay, finally, Finally, ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon may bagong buhay. Finally, Finally, ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ako ngayon ay tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay, Finally, ang buhay ko ngayon siksik-ikli. buhay ko ngayon siksik-ikli ng biyaya. Kung may pagsubok ko, may pagsubok ay man di ay alala. hindi
Pagkat ako'y punong-puno ng kalakasan, pag-asa at kalakasan sa pagdahas sa landas ng kabanalan. Buong kagalakan ita sa mga nabahay. Ako ngayon malaya na. Finally. Ako ngayon mayaman na. Finally. Ako ngayon ay magaling na. Sabay-sabay. Finally. Ako ngayon may bagong buhay. Sumigaw ang mga pinagpala. Lumutan ang mga tagumpay. Sabay-sabay. Finally. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Purihin ang Panginoon. Finally, naasiwa talaga ako sa suot ko. Hallelujah. Pero ako kasi masunurin talaga. Sabi nila, wala, iyan po talagang isusuot nyo as commencement speaker. Ba't kaya ko ganyang itsura? Kasi anya, ikaw ay doktor din. Paano naging doktor? Binigyan pala ako ng Doctor of Humanities doon sa aking school sa Fiat University several years ago. Doktor, kako ano ibig sabihin Doctor of Humanities? Nagpapagaling niya ng mga taong may arthritis. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin Diyos. Hallelujah. Taas ang kamay nyo. Itaas nyo ang kamay patungo dito. Kayo mga nanonood dyan sa television. Kung may sakit kayong arthritis, rheuma, bursitis, kung ano mang sakit yan sa puso nyo, itaas nyo ang iyong dalawang kamay and wish. Kung kayo ay nananalig sa Panginoong Kristo at naniniwala kayong sumasa akin ang Panginoong Kristo, ngayon, lahat na may sakit na nakatasang kamay, pinagaling at pagagalingin ng Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Now, let me address this last message to the parents of these graduates. Sa mga magulang na hindi lang dito sa atin, kundi sa ibang universidad na nag-graduate ngayon, your duty to give your child proper education, to prepare him or her to face the future, ends today. Ang inyong tungkulin, pangunahing tungkulin ng magulang, gaano mang kahirap tayo, papag-aralin at makapagtapos ng kolehiyo kung makakaya niyo ang inyong mga anak. Hanggang doon. Hindi niya tungkulin, turuan pa sila kung saan sila magtatrabaho at kung anong uring trabaho ang kanilang papasukan. Your lifetime duty is to pray for them to land the best job in their life, to pray for them not to depart from the Word of God. So my advice to your parents is this: let go of your child and let God take over. Narinig niyo ba yun? In fact, for that matter, let me tell you our own personal experience. Our eldest son, Dr. Franklin Velarde, tapos po ng medisina yan. 12 years po nag-aral yan.
Pagkatapos niyang pumasa po sa board, bago sila kumuha ng board, nagpa-pre-over sa akin. 7 yata silang magka-classmate. 5 lang ang sumama sa kanya na magpa-pre-over. Yung 2 hindi na sumama. Yung 5 pumasa. Yung 2 bumagsak. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So pagkatapos niya, kako anak, anong specialization ang gusto mo? Pumunta ka ng Amerika. Ang sagot niya sa akin, Dad, ayaw ko na magdoktor. Kako, bakit? Hindi ako yayaman dyan. Bakit ka kako nagdoktor? Sabi kasi ni Mami, pinag-ibigyan ko ang Mami ko. Kaya lang niya, nang resitahan ko siya, doon sa kanyang nararamdaman, hindi naman sa akin naniwala. Hallelujah. Oh. So, sa anong gagawin mo? Ako na lang niya ang hahawak ng negosyo mo. At saka magtatayo niya ako ng clinic dito sa El Shaddai ng libre. Libre. Pero marunong itong anak ko. Pagkatapos sinabi niyan libre, sinabi niya, swelduhan mo ako. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, normally, tayo ang nagpipilit ng mga magulang. Hindi. Let God choose. If you allow the Lord God to choose for you, His choice is the best. Hindi kayo mawawalan. And don't worry. Once a person allows Jesus Christ to live in him, not only with him, his or her future is fully secured. Pag hinayaan nyo ang Panginoong Hesukristo ang siyang mamayani sa buhay nyo at sa buhay ng mga anak nyo, huwag kayong mag-alala. Mayroon po akong nasumpungan sa Biblia na ito po ay totoo. Hindi lang natin alam. Paulit-ulit, binabahay ko ito sa inyo, ulitin kuli ngayon para sa mga magulang ng graduates ngayon at para sa mga graduates natin, mga anak. Marami pa kayong daraanan. But don't be afraid. I am just like you. When I graduated, I finished my course as a working student and as a full-time scholar. This is the only reason why I finished college. And so to return that grace, niloob ko pong magpaaral din ng iba upang maibahagi yung kagandahang loob ng Diyos. Subalit nakikita ko doon sa lahat ng aking pinaaral, maging yung mga pinag-aral ko sa seminaryo na magpare, wala nang bumabalik. Wala nang bumabalik para man lamang dalhan ako ng itlog. Pero okay lang sa akin yun. No? But may sinasabi sa Biblia, it is more blessed to give than to receive. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Now, once you answer the call of God and you allow Him to be part of your life, to be the master of your life, according to the letter of Paul to the Philippians, if I remember right, Philippians 2:13, it says, it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Siya ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Siya nagbibigay sa atin, nagtuturo sa atin ng anumang ating gagawin. At siya rin ang nagbibigay ng resources, ng lakas, ng kaalaman upang ito ay magampanan natin.
And here is a word for everybody. It's fun for parents and for children, for the graduates, and for all of you who are listening now, wherever you may be all over the world. Put this in your heart. This is not my word. This is what the Lord God declared. It's found in the book of Jeremiah, chapter 29, verses 11 to 13. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ako lamang nakakaalam ng mabubuting panukala at plano sa buhay mo, sabi ng Panginoon. May mabuting plano ang Diyos sa bawat buhay ng tao. Perfect ang plano ng Diyos mula sa sinapupunan ng ating ina hanggang sa ating pagtanda. Hindi nagbabago ang plano ng Diyos. At ano ang plano ng Diyos? Plans to prosper you and not to harm you. Ang plano ko ay sumagana kayo, umasinso kayo sa buhay, at hindi kayo magkulang sa anumang bagay. Amen? Plans to give you hope and a future. Bibigyan ko kayo ng dakilang pag-asa at ng isang magandang kinabukasan. Magandang kinabukasan. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Ako lamang ang nakakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kung maganap ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Now, brothers and sisters, may kasabihan, ang buhay ay parang isang gulong. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Naranasan nyo na yon? Naranasan nyo na ba ang mangibabaw? Naranasan nyo na ba ang mapailalim? Anong pakiramdam nyo nasa ilalim? Ha? Parang pinipiga. No? Parang tinitiris. Iyan po ang normal na buhay sa mundo kung hiwalay tayo kay Kristo. Kung hiwalay tayo kay Kristo. Subalit kung tayo po ay hindi hiwalay sa Kanya, kundi kaysa Niya, habang panahon, tutuloy ang paggulong ng buhay. Subalit hindi tayo mapapailalim, laging nasa ibabaw. Laging nasa ibabaw. At ito ang aking dalangin para sa inyong lahat. Bigyan kayo at makasumpong kayo ng karunungan at talino na galing sa salita ng Diyos. Amen? According to the book of Proverbs chapter 3 verses 13 to 24, mapalad ang isang taong nakasumpong ng talino at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan at walang kayamanang dito ay may papantay. Mahabang buhay ang dulot ng karunungan na galing kay Yahweh El Shaddai. May taglay pang kayamanan at may bungang karangalan. Andiyan pa ba kayo? Taasan yung dalawang kamay. Aliwalas ang landasin ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat ng kanyang mga araw. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, pagsikapin natin
na matutuhan natin ang talino o kaalaman na galing sa salita ng Diyos. Sapagkat sabi sa kasulatan, ang karunungan ng mundong ito ay kamangmangan sa Diyos. Kaya tinatawag natin itong College of Divine Wisdom. And by the way, it's not only a course for evangelization, we also have now the course for mass communication and education, elementary education. Next year, we'll be opening other courses that will fit the needs of industry today. So that pagdating ng graduation, hindi pa nagtatapos, may trabaho na ang estudyante sa College of Divine Wisdom. Amen po ba? Okay. Find your partner. Find your partner. Unang sabihin mo sa partner mo, ano ang gusto mo? Okay. 1 plus 1. Pangala, sasabihin mo, kayamanan o karunungang galing kay Elisaday. Okay. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay, the choice is yours. Sa bandang huli, kayo ngayon ang pipili. Ha? So, ang tanong natin, anong gusto mo? Mamimili ka sa kayamanan o karunungan na galing kay Yahweh El Shaddai? Okay. Tatanungin ko kayo. Sa totoo lang, anong gusto niyo? Ha? Okay. Ang kayamanan, nauubos. Marami na nagbilyonaryo na bangkuruti. So, balit ang karunungan na galing kay El Shaddai, walang pagkaubos. Sinusundan ng kayamanang may kalakip na karangalan, bigay ng Diyos. So, anong pipiliin nyo? Paano nyo masusupungan ang karunungan na galing kay El Shaddai? Paano? Gusto nyo malaman? Sa Sabado, pagkatapos na ating walk of faith. Okay, 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin ang Panginoon. Okay, taasan yung kamay. Sayang kamay, lahat na kamay, taasan nyo. At pagkatapos ko aking alis, mayroon pa silang gagawin eh. Mamimigay pa sila. Ako muna ang mamimigay sa inyo. Ito ay karunungan na hindi nyo nahahanapin. Kusang ibibigay sa inyo ngayong gabi sa inyong panaginip. Naniwala ba kayo? Na ang Diyos ang may tatag ng gawa 24 hours a day ay dumadaloy. Ibinobuhos ng Diyos. But we have to claim it and proclaim it. To a man, sa taong tumanggap kay Kristo ng totohanan at pinatuloy si Jesus sa kanyang puso, anumang bukang bibig mo, susundan ng tanda, himala at kababalaghan. Amen? In other words, proclaim the blessing rather than the curse. Sabihin nyo at ipahayag nyo sa inyong kapwa ang pagpapala ng Diyos. When I say God bless you,
you can be sure God will bless you. Amen? Pag sinabi kong bibigyan kayo ng karunungan na galing sa Diyos at ito ay inyong tinanggap sa inyong puso, tatandaan niyo sinasabi sa Biblia, si Jesus ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Jesus is the power and the wisdom of God. So if you receive Jesus Christ by faith in your heart, you've got the power, you've got the wisdom that comes from God. Amen ba? Anong isisigaw nyo? Ngayon pa man, pwede ka naman naginip. Ha? Sa pag-uwi mo, pwede ka managinip. Ha? Habang nakasakay ka sa jeep, pwede ka managinip. Pagising mo, nakalagpas ka na sa bahay mo. God bless you. God bless you all. Please remain standing. At this point, we would let go of our commencement speaker without the school expressing her greatest sympathy and gratitude for giving time out to his busy schedule and be part of this very important occasion to our graduates and their parents. May I call in, or to present the plaque of appreciation, may I call in the college secretary and program director, Education Student Affairs, and to read what is on the plaque, may I call in Professor Albert Chu Lee. Okay. Finally, we give this certificates of appreciation to Brother Mariano Zebelarde, servant leaders of El Shaddai, on the occasion of first commencement exercises with the theme, Spirit-filled evangelizer to preach the truth and share of the divine wisdom, given this 5th day of April on the years of our Lord 2014. Signed, Professor Sergio Lee, the Secretary and Registrar, Dr. Franklin Velarde, President, College of Divine Wisdom, Brother Ray Vargas, PhD, the Rector, Students Affairs and Admission, and Bishop Chodoro Bacani, Jr., DD, Dean of College of Evangelization. Brother Mike. Once again, a big round of applause to our commencement speaker. Thank you, none other than and Brother God bless you all. Mike Zibilarde, the founder of the College of Divine Wisdom, servant leader of El Shaddai. Thank you very much, po. At this point, may I call in Brother Ray Vargas to welcome our alumni. May I request everyone to please remain standing for the singing of the hymn of the College of Divine Wisdom. All divinians come together with one voice in the glorious sound. Hearts and minds forever shall in love and in faith abound. College of divine wisdom, alma mater dear, your shining light that leads us we proudly declare, as we press on forward, moving Sa napakagandang mensahe ng ating minamahal po lingkod ngayong gabing ito,
patungkol sa mga estudyante at sa mga magulang nagtapos. Hindi lang po dito, kundi pati sa ibang universidad, Sister Verlin. Amen. At muli po, mula po sa bumubuo po ng El Shaddai community all over the world, kinocongratulate po namin ang lahat po ng mga nagtapos at ang kanilang mga magulang. Yes, at ganoon din po sa lahat ng mga nanonood kasi oras na ito. Sumayin niyo pagkapalan ng ating Panginoon at ang karunungan at kapangyarihan Diyos ay mapasa inyo sa araw-araw. Amen. Pansamantala po nagpapaalam sa inyong lahat, ito po inyong kapatid, ka-prayer partner, Sister Verlin Dorado. Ito po si Brother Dante Armenta. God bless you. See you Saturday. God bless you all. God bless everyone. All the matter dear, your shining light that leads us, we proudly declare.